Alright. Magandang gabi, Kedas Opo. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Alright, guys. Q&A tayo. Any questions? Pero may sense naman na questions. Yung ano namang sagutin. Um, Kaaya-aya. Kaaya-aya. Yung, yung nakakaalog sagutin. But yeah. Magandang gabi. Ilang araw na lang bago mag May 2 finals na ng Miss Universe Philippines. Sobrang lapit na. So sa lahat ng mga manonood dyan ng live, hindi ko rin sure kung manonood ako ng live kasi parang gusto ko na lang talaga manood ng solemn na panonood. Gusto ko lang ata sa bahay lang nanonood sa kwarto and then after nun mag-live o kaya mag-live during mag-live, live stream na ganito, during the live. Yun, parang mas mag-enjoy ako doon kasi parang pagod na ako manood ng live. Pero pag sinipag ako, manood ako ng live. At magkikita-kita tayo sa lahat ng mga manonood ng live. Sa mga hindi naman, sa mga timbahay, hindi magkikita-kita tayo sa live stream. Yung eksena nila ngayon, nasa Misami sila. Tuesday to Saturday, so 5 days sila sa Misamis. Yung activities nila ngayon, hinati-hati ang mga girls. Kaya nakikita nyo siguro sa social media, kaliwat kanan yung mga ganap nila, diba? Yung mga island visit nila. So, mga naka-swimsuit sila, ganyan. And, yun, sobrang init ng activities, no, yung aura nila. And marami pa silang gagawin sa Misamis. Dahil hanggang Sabado pa sila. Sabado yung a-announce yung uusad sa semi-finalist or sa semis sa May 2. I-announce na yung 10. Sa Misamis din yun sa Sabado. And then, Linggo, uuwi na sila sa Manila. And then, final week. No, next week before May 2. So, napakabilis ang pangyayari. No? Madaming mangyayari. Kaya, laban lang. Ayan, nandito na si Atisa. Atisa pa join. Laban lang. Sabi ni University thoughts po sa bench photos ng girls, hindi ko pa siya na-check. Actually, na-overwhelmed ako sa mga photos sila kasi diba lately, sunod-sunod yung pagpo-post ng mga pictures ng mga girls sa social media ng MUPH. Parang kaliwat kanan yun, di ba? Ang dami nila. 50 sila. Kaliwat kanan, nagsimula sa Maya, sa Pina, lahat ng mga sponsor, kaliwat kanan talaga, sunod-sunod. So, na-overwhelm ako. So, dahil nga na-overwhelm ako, tinamad akong i-check isa-isa. Kaya hanggang ngayon, hindi ko talaga chine-check isa-isa unless may mga ganap talagang importante. Ganun. Pero yung mga sponsor photoshoot lang, blah, 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 hindi ko naman na chine-check kasi alam ko rin namang hindi rin naman siya magmamatter. Kasi hindi naman yun makaka-affect sa'yo kung uusad ka sa competition. But yeah, kung may sponsor photoshoots, edi go lang ng go. Kenji, kailan sa ibang bansa yung Crown Light Infinity ng MU? Tinawag nilang Curse Crown dahil sa mga nanalo. Crown Light Infinity ng MU. Yun yung bagong corona ba? Yung suot ngayon ni Fatima. Tinawag nilang Curse Crown dahil sa controversy. Di bala sila. Rian, ano ba masasabi mo kay Cebu City April Smith? She's there. Si April Smith, hindi siya yung dalawang the girl to beat kasi currently ang girl to beat ang ladies to beat dalawa sila na naka-impronta sa corona, si Bea tsaka si Bella. It's Bea versus Bella hanggang ngayon. Then sino yung susunod sa kanila, yung mga gumigit na? Siguro si April na. Si April and then si Allison. Kung wala dun sa dalawa, sa Bea versus Bella, siguro si April and Allison na. Ayan, sabi ni Queen, Bea and Bella, correct. Nga, no? Nag-umpisa tayo, kala natin it's the Holy Trinity. Bella, and then Bea, Ali, and Marian. Akala natin may Holy Trinity magaganap kasi sila yung hype. Sa social media silang tatlo. Not until now na ito na nga tayo, dito natin napagtanto na it's Bella versus Bea. Ano ba sinasabi ko? Bella versus Bea.
O nga, Bea Windorski, Bella Ismael. Sila pala talaga yung nag-aagawan sa Miss Universe Philippines crown. Now, yung susunod sa kanila, we can say Allison or April Smith. Sila yung nasa gitna. Yung kunyari, hindi pwede si Bella, hindi pwede si Bea, sila na talaga yung nasa gitna. Ang susunod kay April tsaka kay ano sabi ko, Allison, ayun yung hierarchy ko based sa pag-a-analyze ko ayun yung hierarchy ko. Bea versus Bella, ang susunod, April versus Ali. Ang susunod sa kanila, Nicole versus Roxy. Yun yung sa analyzation ko Nicole versus Roxy. Si Roxy kasi, sure talaga may crown yan si Roxy. As in, may crown siya. As in, may crown yan si Roxy. Pero, parang hindi ka pa kapaniwalang Miss Universe Philippines crown. Pero sure siya may crown. Si Nicole Borromeo, sure ding may crown yan. Pwede, not unlike Roxy, si Nicole Borromeo pwedeng pwedeng hindi. Pero hindi mo rin masiguro kung Miss Universe Philippines crown. Now, kung itong mga ginanggit kong babaeng to, itong apat na to, Ali, April, Nicole Borromeo, Roxy Baez, kung successfully nila na makuha yung Miss Universe Philippines crown, ibig sabihin, binasag nila yung listahan. So, yun. Pero, for now, it's Bea versus Bella talaga. What are your thoughts? Ito, frontrunner na ba si Negros Occidental? Underrated frontrunner. Yung status niya para ng si Gabby Carballo. Remember Gabby Carballo last year? Gabby Carballo, Eloisa Howard, and Gwen Soriano last year. Silang tatlo. Mga underrated frontrunners yun. Ganyan yung status ni Negros. Sino yung mga kasama ni Negros? Kasama niya si Cotabato Province, tsaka, in terms of status hindi ko sinasabing sila. In terms of yung status lang nila, kagaya like last year. Ang kasama ni Negros, si Cotabato, si Tacloban, actually silang tatlo. Meron pa ba? Silang tatlo actually, magkakapare-parehas ng status. Cotabato, Negros, and Tacloban. Si Manila, underrated frontrunner siya. Pero hindi ko siya makonsider as Gabby Carballo. Ewan ko, hindi ko nakikita. Kasi nakikita ko nga dun sa tatlong minention ko kanina. Si Camiguin, hindi din. Hindi ko din makita. Si Bohol, hindi din. Hindi ko din makita. Actually, si Bohol wala na nga sa, di ba na-out na. Hindi mo pa nga alam kung si Bohol ba ay mapipili pa sponsor o wildcard So, wala na rin siya sa option for now. Sino pang hindi ko na mention? Sultan Kudarat, hindi ko na pinili as a Gabby Carballo status. Kasi feeling ko, si Sultan Kudarat, magpipina yan. May ace niyang pina-voting kineso. Kaya kahit hindi yan mag-perform sa standards natin or mag-perform siya sa standard ng pageant, papasok yan kasi for sure, mamiis siya ng pina. Kaya kung gagawa kayo ng top 7, lagay nyo na siya sa pampito. Oo. Sino pa? Iloilo City actually, for me, nag-fade na sa Iloilo City. Hindi ko alam kung hanggang saan siya uusad pagdating ng Coronation Night. Kung kaya niya pa pang, kunyari nag-swimsuit silang lahat, kaya niya pa bang pumasok ang evening gown o ano. Yun. Same with Tarlac. Pero meron akong katating na chance na kaya pa ni Tarlac na umusad hanggang evening gown. Kasi feeling ko naman, meron pa ulit akong katating chance na magpe-perform siya sa swimsuit sa finale. Yun. Kasi isipin nyo kung top 12 ang pipiliin na mag-evening gown or even top 10, sobrang siksik na yon. As in siksik siya, kaya hindi mo alam kung sino-sino yung mga yon. 7 na nga or 8 na nga yung nandun sa list natin na sila. So dadagdagan mo lang ko, konti na lang talaga, di ba? Tacloban, ito, pag-usapan natin si Tacloban. Marami kasi nagsasabi na Tacloban daw could be Gabby Carballo or even penetrate the top 7. Gusto ko lang sabihin sa inyo na bago kayo makarating ng top 7, kailangan nyo ulit ma-ace ang swimsuit at evening gown. Again, kailangan ma-ace ang swimsuit at evening gown. Sa swimsuit, 30 kayong maglalaban. 30.
Pag hinati yon baka 12 na lang o 10, ang daming malalagas. Kailangan pataubin mo lahat ng mga kalaban mo sa swimsuit para makausad ka sa evening gown. Now, kung ikaw ang candidate na feeling mo malayo ka sa katotohanan na mapili sa swimsuit o sa evening gown, malayo ka sa katotohanan talaga mag top 7. Kasi yung top 7 ngayon nga yari na eh. Alam nyo na, malamang sa alam nyo na kung sino yung mga papasok diyan. Kaya ayun, kung magbibigay kayo ng name sa feeling niya magta top 7, yung mukha namang yung mukha naman talagang siya, yung feeling niyo siya talaga kasi alam niyong siya. Hindi basta na maka-mention ng name. Ilan ang wildcard daw? 5. 5 ang wildcard. Yan lang siya sa semis. Yung wildcard na yon malamang organization din ang pipili nun. Paano pipili ang organization? So, kung sino yung sa tingin nila, magandang katrabaho, mabait, ganyan. So, malamang sila yung maglilimang wildcard. Then yung the rest, 5, sponsor. I-announce siya sa May 2. And then 10 ulit ang i-announce sa May 2. Yun yung galing selection committee picks from the preliminary competition. Okay? Then yung 10 i-announce sa Sabado. Kung sino man yung i-announce sa Sabado na 10, siya na yung sure na semis. Kaya maganda ang magiging mood niya sa Sabado. Kasi sa Sabado nasa Misami sila eh. I-announce yun gabi. May event ulit sila. Manonood ulit tayo sa YouTube. Manonood ulit tayo nun. I-announce yun. So kung sino man sila na i-announce sa 10, magiging maganda ang mood nila at magiging enjoy ang pag-uwi nila dito sa Manila kasi sure spot na yun sa semis. Sure na makaka-rampa sila sa swimsuit on May 2, di ba? So, yun ang abangan natin. Sa Sabado, 10 yun. 10. And then the other 10 via selection committee picks sa May 2 na siya i-announce. Yes. Okay, sagot ulit tayo ng mga tanong. Yung tanong naman na may sense. Sa EG, madami magagaling na frontrunners kaya kakabahan ka na talaga. Yun nga ang sinasabi ko kanina, Mark. Ayun nga sinasabi ko kasi for example, evening gown. Sino ba yung mga nasa listahan or mga umariba sa evening gown nung preliminaries? Si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganon, di ba? Alam nyo na kung sino yung mga umariba. Now, kung sila rin na mag-evening gown sa May 2, at makikita nyo yung performance sa same nila ginawa sa preliminaries, edi malamang alam nyo na kung sino yung magta-top 7 dyan. Unless, mabales, ano man tawag doon, mabales, matisod. Ayun nga, yung sabi natin, magaya kay VVV, Alexi Brooks, Eloisa Howard, yung frontrunner na yon, and then hindi niya na may ace yun. Hindi na siya makakarating sa top 7, di ba? Kaya para umusad ka sa top 7, kailangan talaga ng pina-voting. Pina-voting talaga ang magsasalba. Magsasalba talaga. So, sino ba ang mga nasa top 5 na? Ako, ito yung top 5 ko. Mukhang sure na talaga yon. Nicole Borromeo, Roxy Bayens, April Smith, Bea Windorsky, tsaka si Bella Ismael. Silang 5 na. Kasi para magkakagulo ata kung hindi sila magta-top 7, yung 5 ngayon. Kaya mukhang sila na talaga yun. So, 2 na lang talaga inaantay natin dyan. 2 slot. So, sino nga yung 2 ngayon? Ayun yung tanong natin. Kaya ayun pala yung ayun yung tanong natin at ayun yung sasagutin nyo. Kung sino yung 2 inaantay natin. Kaya, ayun ang abangan natin sa May 2. Wait lang commercial. Wait lang Nakakatuwa daw si April na tamo ng lalaban. Kasi kailangan niya talaga manlaban. Kasi pangatlong beses na rin niya to eh. Pangatlong beses niya sa MUPH. Parang nakakapagod na din siguro sa part natin as a fan na nakikita siya na nagko-compete. And sa part niya siguro na 3 beses nag-try. Kailangan niya talaga ng umusad. Kailangan niyang lumaban. And glad naman na
nagre-resonate siya sa mga pageant fans, nakikita or na-appreciate yung effort niya. And then, eto na tayo ngayon. Sabi ko nga kanina, siya yung gitna, siya yung next. Kasi nga, it's Bella versus Bea eh. It's Bella versus Bea. Again, Bella versus Bea ngayon talaga eh. So, sino yung susunod sa kanila? Si April. Si April na yung nasa gitna. Or even si Ali, yung mga nasa gitna. Why? Why natin nasabi? Why natin nasabi na sila? Kasi si Bea laging sinasabi, relatability daw, not too Filipino. E di kung hindi sila, pupunta kay Bella. Pero kay Bella may masasabi pa din. Sinasabi, alta, hindi naman makarelate. E di kung may mapipintas doon sa dalawa, hindi tayo magkasundo-sundo, or karami ng mga pageant fans, hindi magkasundo sa dalawa, e di dito tayo sa gitna. E sino ba yung nasa gitna? Yun nga, si Pampanga tsaka si April Smith. Kaya yun, sila talaga yung susunod. Ako nababasa ko sinasabi niya Nicole Borromeo na lang. Tsaka si Roxy Bayens. Si Nicole Borromeo, naniniwala kayo na kaya? As in, kaya. Kaya. Same with Roxy Bayens. So, ano yung thoughts niyo dyan dun sa dalawa? Basta yun yung mga minention natin girls, sila na talaga yan, yung mga nasa top 7. Yun nga, sabi ko nga kanina, isa or dalawa na lang talaga yung inaantay natin. Ayan, may nag-comment pa kanina, malakas daw sa supranational si Pampanga. Actually, actually kahit nga si Bea, di ba? Di rin naman ako magtataka kung si Bea ang ilagay nila dyan eh. Biglang Bea Wintorsky yung supranational kasi nga parang ang goal din ng organization siguro makuha ang Supra Crown. Kung ano mangyayari, kailangan makuha ng Supra Crown. So maglalagay talaga sila ng malakas dyan. And sino ba yung malakas sa Supra Crown? Yung malalaki, yung mga statuesque na girl. Actually, tatlo sila. April Smith, Windorsky, or even si Hetland. Pero, tama, kasi Hetland yung pinakamalakas per Supra. Kung para sa'yo, oo, ganun din para sa akin. Si Hetland talaga. Kasi diba, gusto nga ng Supra yung mga higanting girls. Kaya si Ali, si Ali yung perfect. Sabi ni The Majesty, hello The Majesty, for sure, kaya ni Nicole. The only question, gusto ba ng organization si Nicole for MUPH? Yes, Majesty, that's the question actually. Ako wala naman akong doubt kay Nicole kasi 'di ba, karamihan ngayon may doubt na talaga sa kanya. Sa mga list nakikita nyo, sa mga preliminary evening gown, preliminary swimsuit, hindi naman talaga siya nagta-top notch. Pero ako wala akong duda sa kanya kay Nicole, or even sa closed door interview, 'di ba? Hindi talaga siya nag-top notch. Talaga yung mga performances niya sa preliminary, mga mediocre performances, as in gitna. Or sometimes nasa dulo pa ng top 10. Hindi talaga siya nag-top notch. Pero ako wala akong duda kay Nicole. Kasi nga, alam ko yung kakayahan niya. Pag nag-swimsuit na yan, nag-evening gown na yan, kaya niyang ma-ace. Tsaka pag sa interview, Q&A, kaya niyang ma-ace yan. Kaya nga, hindi lang ako naglalagay sa kanya sa top crown sa Miss Universe Philippines. Pero alam ko yung kakayahan niya, na kaya niya na makakuha ng second tier crown. Pero kung magta-title siya, edi maganda yung narrative ng storya natin. Hindi inaakala na magta-title siya. Hindi niya akala ng lahat na siya magta-title, pero nakuha niya mag-title. Edi ganun yung narrative ng story natin. Edi maganda, kasi ganun naman din ang favorite natin eh. Yung mga story na unpredicted. Yung mga hindi mo akalain. Yung mga nandyan siya, pero hindi mo akalain. Di ba ganun naman ang mga bet natin. So yeah, maganda. Kesa sa mga laging predicted. Kasi minsan pag predicted na, like for example last year, Atisa Manalo, predicted si Atisa eh. Si Atisa yung talagang, Atisa. Predicted siya kaya parang wala ng wala ng thrill or excitement. Pero yun, kaya minsan nagiging maganda yung storyline kapag ganun yung mga nanalo. Updated na votings. Hindi ko pa nakikita yung updated na voting. Sino ba yung nangunguna? As of now, 7:55 p.m. Hindi ko pa nakikita. Sander! Ano daw masasabi mo sa pasabog na MJI All-Stars? Gagawan ko nga ng content yan kasi nagulat ako. Unti-unti na naglalabas ang MGI All-Stars sa mga listahan galing sa Latin community ng mga candidate. So, talagang ito na yon, talagang ka-all-star na
ang MGI All-Star. Now, kumusta ang ating pambato? So far, si Gazini Ganados pa rin ang pinaka malakas na Philippine delegate. Siya. Pero pag sa lahat ng candidate, mukhang hindi siya. Kasi nandyan si Vanessa Pulgarid, nandyan si Yamilex Hernandez, nandyan si Gana, si Faith, si Stephanie Gutierrez, tama ba? Stephanie Gutierrez, nandyan silang apat. So, hindi ko naman masabing mahihirapan si Gazini, manlalaban si Gazini, pero hindi siya yung easy win kasi itong mga to, si Ecuador nandyan pa, si Czech Republic, karamihan kasi ng mga girls na nandun sa MGI All-Stars, mga galing din MGI. And mga baguhan, mga bagets, mga bago. Yung alam niyo yung mga caliber, mga baguhan. So, ang hesitations ko lang, kumusta si Gazini? Kaya niya pa ba? Na kasi 2019 pa yung stint ni Gazini, kaya niya pa ba? Ano bago? Kaya bang tumapat dito sa mga bagets, sa mga baguhan? So, yun lang naman ang ano ko, ang tanong ko. Kaya hindi ko siya masabing siya yung number one. Pero siya yung pinakakabang-abang na Philippine delegate. And masasabi ko na rin naman na nasa top 5 pa siya. Ganyan. Maddie Anderson, talaga ba sasali? Kasi unti-unti, nakakatuwa yung list nila no, unti-unti, no, nang lalabas talaga, no. Ayun, MJ All-Stars na siya. Kasi di ba dati may duda tayo, hindi ba MJ All-Stars. Pero ngayon, yun na yun, MJ All-Stars na siya. Ilan ang pwedeng sumali, hindi ko alam. Kasi ang sabi natin 5 eh. Pero maya magulat tayo, may isa pa palang Pinay. Kaya ayun. Guys, wait, namimili ako ng tanong Sino daw yung dapat bantayan sa finale? Guys, meron ba kayong dapat bantayan sa finale? Siguro si Allison. Si Ali Hetland. Oo, si Hali, heavy frontrunner siya. Expected din na nasa top 7 siya. Expected din na pwedeng wala, pwedeng oo. Pero kasi si Ali yung panggitna. Siya yung, kasi nga di ba sabi ko kanina, Bea versus Bella. Pero itong Bea versus Bella, ang susunod sa kanila, si Allison Hetland or si April. Pero mas more on Ali Hetland. Kasi si Ali Hetland, wala kang masasabi. Kasi sabi ko nga kanina, 'di ba, ang sinasabi lagi kay Bea, not Filipino enough, too foreign. So kung ayun yung sinasabi niyo kay Bea, edi balik tayo kay Bella. Kaso ang sinasabi niyo naman kay Bella, alta. Ang hirap ma-reach. Di wag na tayong pumili sa dalawa. Ang susunod nga sa kanila, Pampanga, si Ali. Kaya si Ali yung babantayan. Oo, si Ali talaga. 'Di ba? Sabi kay Bella, binabasa ako. Sabi daw kay Bella, short side, maliit. O, di wala ka talagang pipiliin kay Bea versus Bella, pero sila talaga yon, Bea versus Bella talaga MUPH. Ngayon, kung ganyan ang lagi sinasabi ng mga pageant fans at biglang nabasa yan ng organization, susunod dyan talaga yung nasa gitna, si Allison Hetland. Kaya si Allison Hetland talaga ang babantayan. Now, hindi pa naman, sasabihin, hindi pa kasi plakado yung pasarela ni Ali, ganyan. Madali na yon kasi may foundation naman. Sasabihin, mabigat ang lakad ni Ali. Yun naman lagi sinasabi kay Ali, mabigat ang lakad ni Ali. Pero madali na yun kasi nandun yung foundation. Ang maganda kasi kay Ali, matangkad. Pagdating sa Latin country, Puerto Rico, kung matutuloy ang Puerto Rico, wala kang problemahin kay Ali. Hindi tayo mag-aaway-away. Na ang liit niya, sinandwich ng mga Latina. Wala tayong ganung komento pagdating sa Puerto Rico sa Miss Universe this November or December. Kaya siya talaga yung susunod. Ano pa doon? Maganda bihisan si Ali. Lahat bagay, kahit ano yung pasuot mo. Yung national costume na nga lang niya eh. Yung national costume niya, simpleng terno lang na nilagyan ng bangka or barko. Simple lang yon pero talagang dalan-dala niya para siya talagang Diyosa talaga siya. Kaya nga hindi lang tayo nakapansin noon, yung mga judges din, kaya nga kahit ganun kasimple yung Natcos niya, isa siya sa mga nanalong best in Natcos. Kasi ganun siya kadaling bihisan.
Napansin niyo ba yung mga nag-e-edit-edit dito ng mga evening gown ni Ali? Ang gaganda, no? Lahat halos bagay. Mga nag-e-edit-edit ng evening gown, yung mga pageant content creator, lahat bagay. Kasi nga ganun siya kadaling bihisan. Walang hindi bagay sa kanya. So hindi tayo mag-aaway-away pag nasa Puerto Rico na siya. Na bakit ganyan? Hindi bagay yung suit niya. Bakit siya nakaganon? Kaya siya talaga yung susunod dun sa dalawa, sa Bea versus Bella. At pag itong organization medyo naburyo o away-away kayo kay Bea versus Bella kasi ngayon nag-aaway ang mga fanis. Di ba? Yung kabilang fanis, Bea, kabilang fanis, Bella. Nag-aaway-away sila. Para sila mga Atisa versus Alexi Brooks. Parang gano'n ang pag-aaway-away nila. So, ayan, pag organization, pag naburyo yan, pag nabuisit yan, baka ibigay nila sa next in line. Kaya, siya talaga yung next in line. Or kung hindi man, baka Supra. Basta naniniwala ko may spot yan kay Allison. Hindi nila pakakawalan yan si Ali. Kasi nga, again, once in a blue mo ng mga ganyang kandidata na higante. Higante at sobrang foreign yung last name niya. Kasi nga, di ba, tatay niya foreign. Pero sobrang Filipino by heart talaga. Anong ganap nila sa Occidental Mindoro Saturday night? I-announce, may parang konting gala night, charity gala night. Ekse-ekse na ganyan. Siguro party with the officials, officers of Misamis Occidental. Then, doon na rin sa mismong event na yon, i-announce yung 10 na sure na for the semi sa May 2. So, live din yun sa YouTube, kagaya last time. So, yun, abangan ulit natin. Speaking of mga uusad-usad, 'di ba last time natanggal si Luisiana Laguna, si Ashley. So siya yung parang talk of the town nung nagtanggalan kasi siya yung natanggal na bakit daw natanggal si Ashley? Magaling naman, parang ganyan. Ang ilan ba sa mga talk of the town natanggal nun? Si Pateros, tsaka sino pa yung mga pinag-usapan? Pateros, si Iliga natanggal din siya, oo, pinag-usapan din bakit, tsaka si Bohol, silang apat, tama, silang apat. Pero parang pinaka nanghihinayang daw yung mga pageant fanis kay Luisiana Laguna. Ngayon, ang tanong, bakit kayo nanghihinayang kay Luisiana Laguna? In the first place nga, hindi nyo naman pinapansin. Di ba nung araw, yung mga kanyari, yung Aqua Boracay, ganyan, hindi naman nilalagay sa list. Hindi naman pinapansin. Kaya nga ang tawag natin underrated. Ba't hindi pinapansin si Ashley? Underrated, ganun. Ngayon natanggal nung Sunday, ang dami nang hihinayang. Di ba nakakaloka yung mga pageant fans? Binoto ba? Kasi ganyan. So malamang, sabi rin, sa botohan talaga nalaglag si Luisiana. Mahina talaga yung fan base. Okay naman yung mga naging performance, pero doon talaga siya nalaglag sa botohan. Pero yun nga, ayan, kagaya nga ng sinasabi nyo, may wildcard nga. Mukha namang isa siya sa 5 na magwa-wildcard. Naniniwala naman ako na isa sa 5 na magwa-wildcard. Now, for example, siya na yung isa na magwa-wildcard. So, 4 na lang inaantay natin for a wildcard. Nag-hope ako na sana ma-wildcard si Bohol, si Kath, kasi nakita nyo naman yung mga naging performances ni Kath. Talagang laban na laban. Di ba, isa rin niya sa lagi kong inaakit pag nagawa ko ng listahan eh. Ngayon siguro, dun lang din talaga siya sa botohan na nahatak. Pero naniniwala ako mag-wildcard yan. Kasi again, yung wildcard, pipiliin siya ng organization. Ang organization, alam naman natin, may mata naman sila kung sino yung sa tingin nilang kausad-usad at beauty queen material, ganyan. So, feeling ko naman nandiyan naman sila. Or kung hindi, baka naman may sponsor na pumili sa kanila, di ba? Para sakali makita man lang natin sila sa swimsuit, di ba? Sabi ni Lom, si Alex daw, iba daw ang feeling niya. Sabi ni Lom, si Alex daw, iba yung feeling niya. Yes, lahat naman tayo nagkakaisa naman siguro sa pakiramdam na ganyan, na iba yung feeling kay Alex. Let's see kung magtutuloy-tuloy. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Sino ba yung nangunguna ngayon sa botohan? Kasi may isa pa akong kinatatakutan eh. Si Mountain Province, si Linery.
Si Lionary performer yan. Performer yan. Maganda yung mga naging performance niya. Underrated lang to si Lionary. Pero aside sa mga nagiging performances niya, malakas yan sa botohan. Yung mga voting staff, malakas si Lionary. Same with Alex din naman. Parehas naman sila malakas. Oo. Alex, parang sila yung naglalaban sa botohan eh. Sa performance kasi malalakas din yung mga Filipino community sa botohan eh. Pero pagdating sa performances plus botohan, yung mga hindi kilalaha, yung mga hindi pinag-usapan. Performances plus botohan, si Lionary tsaka si Negros, si Alex nga yung nanglalaban. Basta si Lionary nakakatakot din siya kaya yeah, let's see. Ano pa masasabi mo sa performance ni ano daw? Iba daw ang nafe-feel niya kay Quezon Province. Si Quezon Province nandiyan naman siya. Pero yung pagiging nandiyan naman siya ay ano ba, ay sapat ba para makausad hanggang evening gown? Yes, performer siya kasi kahit ako yung mga list ko pag evening gown swimsuit nasa 13, 14 pa nga siya, 11, 12. Pero kasi nga pagdating ng evening gown, ilan na lang pipiliin? 10 na lang or 12, ganyan. Sobrang hati talaga, as in drastic yung cut from 30 to 12 or 10. So, kakayanin ba? Yun yung tanong. Pero yun nga, abangan natin sa May 2. Sabi ni Cizog, nalaglag daw si CDIC Bohol. Pwede. Pwede, pero pwede, oo. Pero sa tingin nyo kung marami bumoto sana kay Bohol, no, mahahatak pa sana. Kunya kasi ang Maya, ano naman sila eh, pinupost naman nila kung sino yung mataas sa voting and wala naman dun si Batangas or si Bohol, wala naman dun sa top 10 highest votes. Siguro kung marami, yun nga, dun maglalaro yung importance ng voting. Siguro kung maraming bumoto sa kanya, malamang nakaakyat pa sana siya. Ayun. Kaya, hindi. Kaya, nawali. Sultan Kudarat babagsak ng votings? Yes, yan nga ang sinasabi ko. Kaya naniniwala ko, nasa kanya na talaga yung isang spot sa top 7 kasi baka bigla yan magpina. Again, si Chelsea Fernandez, last year siya yung pina vote. Siya yung naging top 7 sa pina. Tapos, si Chelsea, yung mga last minute, hindi siya yung number 1 sa pina. Si Atisa ang number 1. Yung mga last minute, no, nung finals, nung last year, si Atisa. Tapos nagbagsak yung Sultan Kudarat, kaya umusad si Chelsea hanggang top 7. Baka gawin din nila kay Sultan Kudarat, kay Jen Rose ngayon. Baka. Or baka naman ginawa nila kay Chelsea yung last year kasi Chelsea Fernandez siya. Pero baka naman gawin nila lang kay Jen Rose kasi kababae nila. Tingnan natin. Sabi ni Cizog, nabawasan daw ang votings or ang boto ni Batangas or ni Bohol kasi from Batangas naging Bohol na siya. Pagpapalit ng sash. Pwedeng naka-apekto. Pwede siguro. Sa Laguna daw face card at performer, sabi ni Japs. Hello, Japs. Yes, face card performer. Pero kunyari, nag-swimsuit na si Laguna, si Isabel, nag-swimsuit. Tapos 12 na lang ang cut. 10 na lang ang cut. 12, 10. So tingin mo kaya mahila ng swimsuit performance papunta si Isabel sa taas. Ganyan. Ano ba sa tingin nyo? Isipin nyo ngayon kung sino yung top 10 nyo. Isipin nyo ngayon kung sino yung top 10 nyo. Kasi yun nga yung lagi kong iniisip eh. Top 10, top 12. Sabihin natin ng top 5 natin. Si Borromeo, si Borromeo, doon muna tayo kay Bella. Si Bella, si Bea, 2 na yon. Si April, si Hetland, 4 na. Si Nicole, si Borromeo, 4 na. Si Nicole, si Borromeo, 6 na. So, 4 na lang. Again, 4 na lang ha. Sabihin pa natin si Sultan Kudarat pa tong isa. Ano na tayo? 7 na. O, 3 na lang. Top 10 ah. Mag-evening gown, 3 na lang. So, sino pa tong 3 to? Sabihin natin top 12, edi 5. Konti na lang talaga, no? Konti na lang talaga yung papasok para makapag-evening gown, no?
Kaya sobrang grabe yung cut, 'di ba? So sa tingin niyo kaya pa pumasok ni Laguna do'n kung 5 na lang inaantay natin na mag-i-evening gown? Kasi nandiyan pa si Negros, yan sabi niyo nga, Cotabato nandiyan din, even Tacloban nandiyan din. Si Tarlac feeling ko papasok yan hanggang evening gown, mukhang ano, mukhang nandiyan siya. Mukhang hindi siya madaling matitibag. Kahit sabihin mong shaky-shaky yung performances niya dito sa prelims, mukhang hindi siya madaling matitibag kaya mag-i-evening gown yan. O ayan, sa tingin nyo kaya? Kaya ba habulin? Pero ayun nga, let's see. Um, Nueva Ecija daw. Hindi ko alam kung kaya. Kasi hindi ako sold sa performance ni Nueva Ecija ng swimsuit. Okay lang. Nasa listahan ko siya pero okay lang. Kasi yung listahan ko nasa tuktok. Nasa tuktok siya. Mas napili ko pa nga si Nueva Vizcaya eh. Kaya hindi ko rin masabi kasi. Maganda lang, ganun. Ganda. Um, Si Muntinlupa daw na wala daw ang shine. Grabe. Oo nga, no. Hindi ko na nga rin siya napansin kasi di ba naglabas naman ako ng mga topics ko. Halos wala din siya, no. Doon nandun siya sa closed door interview ko. Pero pagdating sa dalawang importanteng segment na evening gown at swimsuit, wala siya. Sa tingin nyo, kaya pa ba? Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba, girl? Um, Si Albay, mga nagtatanong kay Albay, I'm so sorry guys. O performer si Albay. Performer si Albay, maganda yung naging CDI niya. Okay yung evening gown niya, do wala siya sa list ko. Maganda yung naging swimsuit niya maganda, nasa list ko siya. Pero hindi ko siya maramdaman na ang level niya ay kagaya nila Negros or even ni Cotabato or even ni Mountain Province or even ni Summer Island or even ni Tacloban. May mga ganun talaga eh. May mga ganun talaga. Yung wala namang problema. Wala naman sa'yong problema, girl. As in, okay naman lahat. Pero iba yung level kasi nandun tayo sa may mga ganun talaga. Basta alam nyo yan. Ang layo, yung nasasabi natin ang layo sa katotohanan. May mga ganun talaga. Pero kung tingnan natin sa final, sa dulo, kung bigla na lang, shung, 'di ba? Kaya nakita niyo rin naman ibang listahan, 'di ba? Nakita niyo naman, di lang naman ako eh, 'di ba? Hindi ko lang naman 'to opinion kasi pag tumingin ka sa social media, halos pare-parehas lang tayo eh. Ayun, tingnan natin. Um, Kami gin, same din, same comment. Kumbaga, ano man tamang term? Hilaw yung term. Parang ganun. Okay lang yan kasi mga bagets pa naman 'tong mga 'to. Iloilo City, yun nga sabi ko kanina nawala na si Cesta for me. Hindi ko alam kung paano niya pa mai-elevate or mare-redempt, tama ba redemption? Paano pa yung redemption na mangyayari pagdating sa finals? Kasi parang nakita niyo naman guys, wala naman tayong question yung evening gown niya, yung evening gown performance niya during the preliminaries, hindi talaga overwhelming or underwhelming yung performances niya. Yung swimsuit niya, oo, yun yung masasabi nating forte niya, pero ang daming mas nag-perform compared kay Zesta. So, ayun yung tanong natin kung papasok naman yan sa semis, wala naman duda, magsi-swimsuit yan. So, ayun yung tanong natin kung paano pa niya mapapa-shing yung sarili niya, ma-shing yung sarili niya sa finals. Sabi ni Engineer 1054, if nag-decline mga frontrunners sa minor crown, sino sa tingin mo pwede? Nag-decline sa frontrunner sa minor crown. Sino sa tingin mo pwede? Feeling ko walang magde-decline. Feeling ko lang walang magde-decline. Pero kung sino na yung susunod sa kanila, sino na yung pwede. Ang mga susunod kasi sa kanila, di ba ito yung hierarchy nila? Yung susunod sa kanila, Negros, si Alex, si Summer Island,
si Cotabato Province, si Linary. Paulit-ulit ko sinasabi si Linary. May something kasi sa kanya, tsaka nangunguna kasi siya sa voting staff, kaya mukhang siya yung mga susunod na next in line. Actually, 5 sila eh. Si Negros nga, si Yodong, yun nga si Linary. Summer Island, si Tacloban, tsaka si Cotabato Province. For me, sila yung 5 na next in line. Si Alex, alam na natin kung bakit. Paulit-ulitin natin yan sinasabi. Si Linary, kanina ko pa rin binabanggit kung bakit. Summer Island, bakit si Summer Island? Though si Summer Island, sinasabi ng karamihan nawawali siya. Yung parang hilaw pa girl. Wala talaga. Parang hilaw yung kahit anong piga. Wala talaga. Parang gano'n sinasabi ng ilan. Pero mukhang mukhang mahirap bitawan si Summer Island. Parang nandyan talaga siya. Parang siya yung next in line. Parang hindi siya mabibitawan. Parang kasi kukunti na lang din naman ang pipiliduhin dyan eh. Madali na yun eh. Pero mahirap pakawalan yung ganong caliber. Kaya parang andyan talaga siya. Si Cotabato, yon alam niyo na rin ang sagot kasi nais niya yung lahat. Si Tacloban, kasi siya yung hype ngayon. Siya yung parang it girl, hype siya. So, kaya nandun siya sa 5 na next in line ko. Ang magiging hesitation mo lang kay Tacloban or reservation is kung kaya niya ba mais ang swimsuit at evening gown. Yun lang naman. Kasi wag naman tayo maglokohan dito. Si Tacloban, shorter side talaga. Yun yung mababato talaga siya. Doon talaga siya sa shorter side kine. So, kung magpupuntusan, doon siya madadali sa shorter side kine. So, yun yung tanong kung kaya niya bang makausad hanggang evening gown. Kaya sa swimsuit, marami nga silang tatanggalin. Parang ganyan. Yung mga nabanggit ko, ang tatangkad. Summer Island, Cotabato, yan, si Alex, yan, mga 5'9", 5'10", ganun. So, doon talaga magkakatalo-talo. Pero sila yung 5 next in line ko, personally. Sino kaya makakuha ng BBB Award? Sa tingin nyo, sino? May nabasa ko kanina, baka daw si Pampanga. May nabasa ko kanina, BBB Award guys. Sama na rin natin Alexi Brooks Award. O, 2 na. May nabasa ko kanina si Pampanga. So, sa inyo, sino? Sa tingin nyo, BBB Award. BBB Award, pag sinabi natin BBB Award, yung heavy favored na magta-top 7 or top 5. Heavy favored. Pero ang nangyari, hindi pinalad. Hindi nag-ugnay-ugnay ang universe dahil paglabas sa stage, ang styling parang naging questionable. Parang naging ganun yung styling. So, sino daw ang BBB Award? May sabi ni Jeff, Cebu City. Actually, yun yung una ko naisip. At naisip ko rin yung nakaraan. Cebu City. Pero mas parang nagtatalo na baka siya ang Christy McGarry. Remember Christy McGarry? Yung plakado, Christy McGarry, plakado, pero ang ending 4th runner-up. Parang ganon. Parang doon nagtalo ang isip ko, baka siya ang Christy McGarry. Pero yung plakado, yung plakado, si Christian bilang ending 4th runner-up. Pero ayun ang abangan natin sa May 2. Kaya kabang-abang ang May 2. Yun, wala nang 1 linggo kasi na ngayon, 23 na, no? So, susunod na Saturday na yun. So, finals na. Yun yung abangan natin. Malapit na siya. Ayan. So, konting tulog na lang. Ang susunod natin, MGI All-Stars. MGI All-Stars, mangyayari siya 3rd week ng May. Mag-start ata siya. So, yun. Wala tayong pahinga. Lack of sponsor daw ang problema sa ibang candidates. Actually, totoo. Kaya nga, ito nga lagi natin sinasabi. Pag sasali ka, Miss Universe Philippines, dapat handa ka. Alam mo yung gastos. Basta alam mo yung gagastusin. Ganyan. Handa ka. Alam mo na yon. Dapat hindi ka mabibigla. Bukod pa doon, dapat yung pagod handa ka. Kasi kagaya nito, di ba, sunod-sunod. Parang grabe yung pagod ng mga girls, hindi ko kakayanin yon. Kaya dapat talaga yung mga kandidata, mga bata-bata talaga, no? Pag bata-bata ka talaga, ikaw yung mga 18 to 25, siguro yun yung peak ng age mo, kaya mo yun eh. Kahit wala kang tulog, kaya mo yun eh. Ganun ako nung
18 to 25 ako kahit wala akong tulog. Kaya ko magtatrabaho galing airport, kaya ko, ganyan, walang tulog. Pero pag mga ganun 30 plus, di ko na ata kakayanin yung ganung pagod. Yung bukas runway, ngayon runway ulit, bukas bibiyahe tayo, eroplano, runway agad. Lalo na itong pagod sa Misamis, kakarating lang parada, runway, bukas aga gising, makeup. Hindi ko na ata kakayanin yun. At ayun, dapat siguro yung alam nyo. So, kunyari kayo yung contestant kayo at alam nyo na yan. Kaya kailangan talaga more energy, bukod sa more energy, more pera. Yes. Ano pang question nyo? Sa stage sa May 2, siguro kung ano yung nakalagay dun sa poster ng bilihan ng ticket, baka yun na. Oo. Ano na. Sir, how about sa performance ni Negros? Yes, nabanggit na natin kanina. Kanina ko pa rin binabanggit. Wala tayong problema sa performance niya. Ang tanong, kung kaya niyang pumasok sa top 7. Yun na lang yung magiging tanong dun sa mga girls na favorite nyo na wala namang problema sa performance. Question mark. Kung kaya bang pumasok sa top 7. Kasi nga as of now, kanina ko pa rin binabanggit na ang top 7 mukhang dalawa na lang or isa na lang ang inaantay natin dyan. Ngayon kung dalawa or isa na lang inaantay dyan, sino nga yung dalawang or isa doon? Marami pa silang nakaabang. Sabi ko nga kanina, bukod kay Negros, nakaabang pa dyan sina Summer Island, sina Cotabato, even Tacloban, even Tarlac, Pampanga, or kung sino man. Ang dami lang nakaabang. Kaya ayun yung magiging tanong natin sa top 2, sa May 2. Pero isa siya sa nakaabang. Yun naman ang magandang sagot doon. Sa how about Negros Occidental? Isa siya sa naka-line up. Kasi the other girls na minimension nyo dyan, malayo talaga sa katotohanan naka-line up sila. Oo, malayo talaga. Kaya, yeah. Kailan po, Miss Eco? May 13. Mag-start na siya ng May 13. Ang finals sa atin ito, May 26. Kasabay siya ng MGA All-Stars. Pero ang MGA All-Stars kasi, mga activities na mag-start ng mga 20 yata ng May. Hindi man sila magkasabay ng finals, pero next month, May na sila mangyayari. Ang Supra daw, June or July. Babalikan kita mamaya. Hindi rin ako sure kung June or July. Yeah. Tacloban daw, Dark Horse. Guys, ang daming ko nababasa talagang Tacloban na. Ayokong basagin ng trip nyo. Pero again, bago makarating si Tacloban, alam ko kasi inirurot nyo ngayon si Tacloban kasi nga hype gawa ng Q&A. Pero again, ayokong basagin ng trip nyo. Bago makarating sa Q&A, kailangan i-isang swimsuit at evening gown. Again, i-isang swimsuit at evening gown. Marami siyang kailangan pataubin bago may isang swimsuit at evening gown, ha? Again, hindi mauuna ang Q&A. Swimsuit muna mauuna. Pagkatapos ng swimsuit, evening gown. Pero maganda naman kay Tacloban, pag nag-top 7 yan, diba nag-top 7, ayan na. Pag nag-top 7, ayan na, di ba, nandyan si Tacloban. Pag nakahit yan ng magandang tanong, nasagot niya, may hiya talaga yung organization na hindi yan bigyan ng corona kahit Miss Eco. Kasi syempre, yung performance niya magiging maganda for sure based sa mga nakita natin previously sa mga performances niya. So kung sa tingin nyo dehado or nanganganib, duda kayo na magta-top 7 si Tacloban kasi nga bago siya makarating sa top 7 again, patataubin niya sa swimsuit, evening gown, yung mga malalaking babae na nagpe-perform sa swimsuit at evening gown. Yan, sina Alex, sina Cotabato, or even si Zesta, patataubin yung lahat yan. Marami silang patataubin. So, kung kayo mga fanays ni Tacloban, ito nga yung lagi natin sinasabi, kung feeling nyo, duda kayo na makakapasok sa top 7, yung Pina votes ang makakapagsalba or makakakuha ng sure spot for the top 7. Kaya hindi ko siya masabing dark horse. Kasi I myself, hindi ko rin sure kung kaya niyang pataubin sa swimsuit or sa evening gown. Sina Summer Island, si Cotabato Province, si Negros Occidental, si Zesta Espinosa, si Lainari,
Yung mga ganyang girls, kaya hindi ko masabi. Kaya lagi natin sinasabi, guys, pina, 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 utang na loob may pina. 'Di ba? Dahil nga pag may budget, may pwesto. Ganun, ganun, ganun ang mangyayari. Um, si Mountain Province, kaya kanina ko pa siya mini-mention kasi ang ano niya sa botohan, nandun siya. Umaariba siya sa mga voting staff. Silang dalawa ni Negros Occidental. Dalawa sila ni Negros Occidental lang umaariba sa Pina at Maya. Yung mga performers to. Kaya sila yung bukang bibig ko kanina pa. Kasi bukod sa sila yung nangunguna sa mga botohan, sila yung mga nagpe-perform. Kasi iba nangunguna sa botohan pero wala naman sa performance eh. Yung talaga may pera lang talaga eh. May budget lang kasi talaga yung iba eh. Pero pag performance, wala. Wala talaga eh. Pero yun si Mountain Province tsaka si Negros Occidental, nangunguna sila sa botohan tapos nagpe-perform pa. Kaya sila yung nakakatakot pagdating dun sa mga girls na hindi pinag-uusapan. Kaya sila yung masasabi kong possible na dark horse. Kaya kanina ko pa sila pinapaulit-ulit. Kasi check nyo ngayon yung mga voting staff. Nandun yung mga pangalan nila. Saan na tayo? Matatangkad na Amazona ang patatabi. Yun nga yung sinasabi ko, mga Amazona. Eh, sa history ng alam nyo naman na yan, hindi naman na tayo bago pagdating sa pageantry. Basta alam nyo na yan. Cebu City and Cebu Province. Oo. Sige. Feeling ko si Laguna and feeling ko daw si Laguna ang Stacy for this batch. Laguna ang Stacy daw for this batch. Ang ano lang kay Laguna, kunyari makapag-evening gown si Laguna, wag lang talaga siya makakatapat ng susundan niya malakas. Kasi doon naman ako nagdududa na kaya niya bang tapatan yung malakas na masusundan niya. Kasi for example, Stacey Gabriel, ang sinundan niya ng 2024 si Atisa Manalo. Miss Universe Philippines 2024, Atisa Manalo yung sinundan ni Stacey Gabriel. Eh dahil Stacey Gabriel siya, alam niya yung gagawin niya. Si Stacey hindi hilaw. Kumbaga may experience sa national, former first runner-up ng Binibining Pilipinas 2022. So alam niya yung gagawin niya. Kaya si Stacey, isa rin siya sa bumasag ng listahan ng 2024, di ba? So right now, hindi ko masabing Stacey si Laguna kasi si Laguna very, very new pagdating sa national pageant, though napatunayan niya sarili niya sa local pageant kasi halos tinalo niya nga si Scarlett tsaka si Ashley. Pero yun lang yung hope ko na if ever mag-evening gown siya, wag lang siya makatapat ng mas malakas sa kanya or nanlamon kasi baka siya yung malamon. And kung nangyari yun, sana malamon niya para magtuloy-tuloy. Yun lang naman. Sa pawandawan labanan. 'Di ba? Kasi may content nga ako kanina ko lang nilabas, 'di ba? Evening gown talaga. Kasi doon nadadali yung ibang mga frontrunners sa evening gown. Again, Alexi Brooks, BBV, 'di ba? Even Eloisa Howard doon nadali kasi sila yung mga heavy favored for the final cut, top 7, top 5 pero doon sila nadali. Yun, kaya yun talaga. Si Leren, nadali rin ba sa evening gown? Masasabi niyo ba nadali sa evening gown si Leren? Hindi ba kayo solved sa naging evening gown performance niya? Feeling ko kasi nangyari kay Leren, hindi lang talaga para sa kanya. Kumbaga okay naman, wala naman, ang ganda ng gown niya, Chico Estiva yun eh. French, ano niya yun, trademark. Hindi lang talaga para sa kanya. Ang hindi talaga para sa kanya, yun lang. Hindi nag-ugma-ugma yung universe. Pero wala akong kaso sa performance niya. Ako lang para sa akin, yung ganun yung nangyari sa kanya. Angelic Manto. Si Angelic Manto naman, ano ba? Si Angelic Manto kasi parang ano na siya, after ng preliminary competition, last minute delegate kasi si Angelic Manto, di ba? Dun siya sa preliminary competition talaga nag-boom. Kaya after ng preliminary competition,
ano na siya, nilagay siya ng lahat sa listahan ng top 5 ng 2023 edition. Kaya parang hindi na ako nagulat or karamihan sa atin hindi na nagulat ng top 5 si Angelique. Kasi nandun siya, nilagay siya sa listahan after the preliminary competition. Dun siya nag-boom sa preliminary competition. Wala siyang pinagkaiba kay Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo, napansin during the preliminary competition, nag-boom. Ganun siya. Kaya yung binasag nilang dalawa, hindi ko naman masabi binasag ni Angelique, kaya yung pumasok sila sa top 5, parang, oo. Kasi nandyan sila. Ganun yung eksena. Ewan ko lang. Sino top 5 mo overall? Yung mga napili pa rin sa Everbilena. Si Cebu Province, si Nicole, si Roxy Bayens, si April Smith, si Bea Windorsky, tsaka si Bella Ismael. Current top 5. Kaya nga like ko sinasabi, dalawa na lang inaantay. Iloilo City, nasagot na natin. Bella so far ang MU material. Yes. Yun nga guys, ano talaga, based sa performance, hindi dahil bias tayo, bias ako, bias kayo, or dahil si Bella yun nandyan. Based sa performance talaga, yung talagang plakado lahat. Check, 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 check si Bella. Kung sa performance tayo magbe-base, si Bella. Ngayon ang problema, pag Philippine setup, ngayon ang problema, pag nasa Puerto Rico na si Bella, doon na tayo magtatanong, carry ba ang Miss Universe? Pero so far si Bella talaga. Bella. What can you say po? Yan, banggit na natin yan. Thoughts po kay Nueva Ecija, nabanggit ko na rin yan. Ang dami ko sinabi kanina kay Nueva Ecija. Kay Nueva Vizcaya, yung tanong. Si Nueva Vizcaya, kasi ang galing ni Nueva Vizcaya actually. Nagagalingan ako sa kanya. Habang tumatagal, nagagandahan na ako sa kanya kasi very Pinay pala. Sumabit lang talaga sa evening gown eh. Okay na yung evening gown niya, Nueva Vizcaya. Kaputi lang talaga sa likod eh. Pero yun lang. Thoughts on Laguna, sagot ko na yan. Ashley Subihano daw, Ashley Subihano, anong wala o kulang sa kanya? Ashley Subihano, anong wala o kulang? Yung kulang kay Ashley Subihano, suporta ng mga pageant fans. Pero ito yung natanggal si Ashley Subihano, biglang hype siya or biglang, alam mo yun, yung reception ng mga tao, biglang, nasan si Ashley? Ano nangyari? Hinahanap ko yun si Ashley, diba? Kaya, for sure, babalik si Ashley. Nagdiniwala ko mag-wildcard yan. And baka biglang magka-corona pa yan. No? At pag nagka-corona yan, grabe yung narrative or yung storyline sa kanya noon. From wild card to a crown contender, kineme, or crown holder, ganyan. Yun. Iloilo Province. Feeling ko mag-wildcard din yan. Pipiliin niya ng organization na isa sa mga wildcard. Tsaka sino pa ba? Si Pateros. Pipiliin yan. Kasi 5 naman yan eh. Pipiliin yun. Yung sponsor kasi, di ba may 5 pang sponsor picks. Ngayon, naniniwala kasi ako na yung 5 sponsor picks na yun, hindi na yun magagaling sa mga heavy frontrunners. Yung mga heavy frontrunners kasi, for sure, papasok yan sa selection committee picks, 10 yun. Kung hindi man sila dun papasok yan dun sa uusad na i-announce sa Sabado, yung sa Maya voting. Papasok yung mga yan. Kaya ang matitira na lang talaga na pipiliin ng wild card or ng sponsor ay yung mga nalaglag, yung mga unknown girls. Kaya ayun yung abangan natin sa May 2. Tarlac, nasagot ko na. Tarlac. Tandag City. Hindi pa nalalaglag sa Tandag City, no? Malakas din to sa voting. Nakalimutan ko kanina, isa pa nga pala to. Diba, kanina pa ako nagbabanggit ng hierarchy. Isa pa yan, nakasabit yan. Si Tandag City, malakas din yan sa mga voting staff. Alam nila yung mga assignment nila. Kaya mukhang uusad yan. Makapag-swimsuit yan.
Um, ano 'to, sabi ni Squirtle, if stereotyping tayo, either La Union or Baguio. Actually, hindi nga rin si Baguio kung stereotype, eh. Kasi si Baguio, piti talaga. As in, mas maliit pa nga ata siya kay Belle, eh. Kung tutuusin, si Baguio. Kaya nga, kanina ko pa rin, di ba, bukal ako kanina. Magkakaroon siya pero hindi Miss Universe. Iko, Cosmo, ganyan. Eh kung gusto natin ipadala sa Puerto Rico yung mga higante, hindi talaga siya. Kaya kung stereotyping talaga, it's either La Union or si Hetland. Silang dalawa. Pampanga. Ganyan. Si Cotabato daw. Cotabato, ganyan. Ito yung tanong ito yung tanong ngayon, guys. Ayan, sinasabi nyo sila Cotabato or even Negros. Gusto nyo ng mga dark horse for the Miss Universe crown. Gusto nyo for the Miss Universe crown. Wala namang kaso kung sila yung Miss Universe Philippines. Wala namang problema. Ikaw yung Miss Universe Philippines. Pero kasi ang tanong natin ngayon, gusto nyo pa ba magpadala? Kasi masasabi ko, hilaw talaga sila. Hilaw pa. Ngayon ang tanong, gusto nyo pa magpadala sa Puerto Rico ng hilaw pa? Yun yung tanong ko sa inyo. Gusto nyo ba pagdating sa Puerto Rico, pa nag-aabang na tayo sa November? Diba, araw-araw tayo nan eh. Sa November, gusto nyo ba yung lagi tayong may question na, bakit ganyan? Bakit ganun? Ay, hindi ganyan. Gusto nyo ba yung may duda tayong lahat? O gusto nyo yung susubaybayan nyo na lang ng girl na maluwag sa puso? Like for example, CJ Opiasa. Di ba lumaban si CJ Opiasa, parang wala, susubaybayan na lang natin si CJ, bahala ka dyan kasi talagang ganda. Or even si Atisa siguro last year, di ba? Yung pinapanood natin siya, yung parang ang sarap subaybayan kasi alam mong wala ka nang masasabi. Yung wala ka nang ma-advise kasi yun na yun. Wala ka nang ma-advise kasi yun na yun. Kaya masarap abangan. Unlike doon sa mga girl na, ay hindi dapat ganyan yan. Ngayon yung tanong ko sa inyo, okay lang ba sa inyo na mag-crown ng girl na sinasabi nyo si ganito, pero pagdating sa Puerto Rico, kakabahan tayong lahat? Kung okay lang naman, edi go, push tayo. Oo daw. Para maiba lang, no? Para maiba lang ba? Para maiba lang ba? Kung sino yung Miss Universe Philippines, yung binasag yung listahan, no? Yung cross, ganun. Para maiba lang. Kayo, kung gusto nyo, like for example, Chelsea manalo in 2024. First timer kasi sila sa international, wag daw muna. Sabi ni Ompa, what ayaw? O ngayon, yun yung tanong. Kaya nga yun yung lagi natin sinasabi. Kaya wag kayong magugulat sa mga, sa mga leaderboard. Di ba nababasa natin yung mga leaderboard ngayon? Mga poster. Ayan, sabi, ba't sila na lang? lagi sinasabi. Kuya, sila lagi ang pinag-uusapan. Wala na bang iba? Kasi sila yung nagpe-perform. Gusto nyo pag-usapan natin yung mga mini-mention yung name. Kaso wala naman tayong magandang sasabihin. Sasabihin natin yung mga dapat nilang i-improve or dapat ganito sila. Huwag na lang natin sabihin kasi makakasira yun sa laban nila or alam mo, ma-demotivate sila. Diba? Huwag na lang tayo magsalita. Kaya, yun yung lagi na may mention ng mga leaderboards, ng mga hot picks, yung mga palagi pinag-uusapan kasi sila yung nagpe-perform. Okay lang ba si Sherman? Yes, okay lang. Si Sherman ay nasa Misamis ngayon. Si Raul pa rin bang may ari? Si Raul pa rin na may-ari kasi wala namang announcement. Pero ang alam kong chika dyan, parang hindi na daw sila. Pero as long na walang announcement, then sila pa din. Magkabag na lang tayo ng special announcement. May nabasa akong comment. Ito sabi ni Mark, tapos uulanin ng bash. Ayun nga yung sinasabi ko. Ayun, sabi ni Mark. Tapos uulanin ng bash pag di na-meet ang expectation. Oo kayo dyan. Ayan.
Eto na naman tayo guys, yung mga bash-bash, naalala niyo si Chelsea Manalo, katakot-takot na bashing ang inano ng bata, pinukol dun sa bata ng 2024. Grabe, kung hindi ka malakas, di mo kakayanin yung mga ganong bashing. Kaya ayun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayun nga. Kasi mga nang-bash pa, yung mga natuwa din na siya yung nanalo. 'Di ba? Nakakaloka. Eh, syempre hindi naman tayo, iba-iba kasi tayo eh. Lagi natin sinasabi, no to bashing, no to bashing. Pero hindi natin control kasi ang pag-iisip ng bawat isa eh. Talagang meron at meron talagang lalabas eh. Kaya, yun na lang yan eh. Sino universe ko daw? Yung gusto ko makita sa Puerto Rico, yung mga caliber ni Hetland tsaka ni Bea. Bakit? Kasi higante. Higante. Tsaka nagpe-perform naman. Nagpe-perform tsaka higante. Yun. Doon na lang daw sa may laban kahit i-bash. Oo nga, no. Kasi ako talaga, fan talaga ako ng height. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, fan talaga ako ng height pagdating sa beauty pageant. Kasi lumaki nga ako na height is might. Na nanonood ako ng mga pageant, ever maulit-ulit ko man sinasabi to. Nanonood ako ng mga pageant na talagang amaze ako sa mga Latina. Na, shit, ang tangkad. Higante na wala bang Pinay na ganito. Eh, pero kasi back in the days, yung generation namin, maliliit talaga yung mga Pinay. Unlike yung mga generation ng bata ngayon. Kasi syempre, yung bata sila, iba din gatas nila. Kaya lumaki sila matatangkad na. So ngayon, yung mga naglalabasan na yung mga bagong sibol ng mga kabataan ngayon. Nakaka-amaze talaga. Isa ako sa mga na-amaze na, ay, may mga ganyan palang Pinay. No? Ganyan, no? Higante, ganun. Kaya, ganun ako ka-obsess. And as a pageant fan, ganun talaga ako excited na makakita ng mga ganong caliber. Tas mga nagpe-perform pa, di ba? Para sa inyo po, kaya ba ni Gazzini si Steph? Yun yung kanina kong pa sinasabi. Ayun nga yung sabi ko kanina, na sabi ko, MJ All-Stars ulit tayo. Si Gazzini, siya yung malakas na Philippine delegate. Pero pagdating sa lahatan na, hindi ko alam kung kaya niya ba si Stephanie. Though si Stephanie naman kasi 2018 pa yun eh. Ang dami na nangyari. So yung 2018 nung Stephanie dati, siya pa rin ba yung ngayon? Yun naman yung tanong doon. Tsaka sa beauty, malalampaso talaga ni Gazzini Stephanie sa beauty. Yun na lang siguro muna. Pero yung stage performance kasi, dun kasi ako medyo duda pa sa ngayon yung stage performance. Kaya yung abangan natin. Pero guys, hindi si Stephanie yung pinakamalakas. For me, hindi siya yung pinakamalakas. Hype lang siya. Kasi Stephanie Gutierrez siya yung siya yung mother. 2018 siya eh. Siya yung mother of our mother. Kumbaga siya yung OG. Kasi 2018 pa siya. Pero hindi siya yung pinakamalakas. Kasi nandiyan si si Yamilek Hernandez, si Vanessa Pulgarin. Kung kilala niyo tong mga to, nandiyan sila eh. Si Gana, nandiyan din na kaya hindi ko masabing si Stephanie malakas ngayon kasi 2018 pa siya. Si Ecuador nandiyan din. Kaya hindi ko masabi na malakas siya eh. Pero yun ang titingnan natin ah. Kasi ngayon may duda tayo kasi wala tayong nakikita eh. Pero siguro pag nag-start na yung MGA All-Stars. Si Maddie ba? Confirmed na may Maddie Anderson. Abangan natin ha. Pero kasi ngayon, doon ako nagre-relay sa mga bago. Yung mga recent na natin nakita kasi sila yung mga updated eh. Kumbaga sa cellphone, sa iPhone, sila yung mga iPhone 17 ang gaganda ng mga features. Yung mga bago, yung mga bata kayo, yung mga bagets. Kaya sila yung inaano ko ngayon. Nilook forward. Kaya yun yung abangan natin. Nasa Summer Island. Nasaan daw si Summer Island? Nasa Misamis. Kasama niya yung mga girls. Hindi. Sa Summer Island, ayun nga, nabanggit ko rin kanina, kahit sabihin ng ilan, nag-fade na talaga siya or mahirap, hindi talaga mahugot sa mga performances yung pwesto niya pero naniniwala kung kaya niya pa. Parang mahirap siya pakawalan. Summer Island. Parang mahirap.
uusad yan hanggang evening gown. At pag nag-evening gown yan, sana matisod niya yung tamang styling niya, tamang evening gown performance, moment, para makausad siya sa top 7. Yun lang naman yun eh. Konting practice pa. Kasi yung evening gown niya last time, evening gown performance, preliminary evening gown, medyo hindi pulido. Pero konti na lang eh. Konti na lang yan eh. Nandun na yung look niya eh. Makatisod lang yan ng moment na maganda talagang papalo yan. Kaya hindi ko siya inaalis dun sa mga next in line ko. Summer Island. Kasi malay mo, magulat ka na lang sa kanya pala ibigay yung charm. Kasi nga, charm. Charming yung mukha, di ba? Graduation niya ngayon, talaga ba? Eh, hindi siya naka-attend. Kasi nasa Misamis sila. May swimsuit competition po ba? Ay, ngayon ba yon o bukas? Kasi alam ko yung sa Misamis, may hinahanda silang swimsuit competition. Bukas ata yun. O Sabado, babalikan ko yung schedule 24 pala, di bukas, Friday. O di bukas, kasi ang last day nila, gala night na. Gala. Ganyan, dinner. Ganyan. Ang bilis no, parang yung Tuesday lang sila sa Misamis. Si Negros daw malakas sa evening gown. Malakas si Negros sa evening gown. Yes, I agree. Negros Occidental ha. Pag nag-swimsuit yan si Negros Occidental, madali na lang sa kanya yan. Makapasok hanggang evening gown. Siguro magugulat tayo pag ang ganda performance sa swimsuit tapos hindi nakapag-evening gown. Siguro magugulat tayo. Pero pag nakapag-evening gown yan, madali na yan sa kanya. Ngayon, ang concern or ang tanong, sana maganda din yung evening gown performance niya na makayang makausad hanggang sa top 7. Sana yun na lang. Tapos sa evening gown, sana ganun pa din. Classic pa din yung evening gown niya. Kasi yung preliminary evening gown niya, classic look yun eh. Ganun yung mga classic look ng evening gown. Sana doon na lang din papunta yung direction ng evening gown niya. Ganun na lang. Kasi mukhang yun yung bagay sa kanya. Same with Bea pala. Bea Windorski. Sana mag-classic look na lang siya. No? Yung mga classic look ng evening gown. Tapos, ayun na. Tumayo lang siya, pumamewang. Ganun na lang. Hindi na kailangan ng mga ano pang eksena. Eto, sabi ni Daryl, bakit daw karamihan ng mga vlogger laging sinisiksik sa top 10 ng mga frontrunner kahit di naman daw deserve? Depende, Daryl. Depende sa vlogger kasi minsan di mo rin sila masisisi, guys. Kasi pag siniksik mo yung mga frontrunner sa mga top 10, especially kung monetize yung ano ko, monetize yung content ko or even yung post ko. Nakikita niyo yung mga poster sa Facebook. Yung mga poster na yon, pag madami yung mga reactions doon, heart, blah, 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 comment, basta maraming engagement, mataas ang kita noon sa Facebook. Ngayon, kung isisiksik mo yung mga frontrunner, kasi yung mga frontrunner yung mataas ang engagement, sila yung maraming comment, syempre, pag nakita mo sa listahan. Kaya isisiksik talaga yan. Kasi, pag wala, as in walang engagement, walang engagement yung nilagay mo doon, walang clout, ganyan, hindi ulanin ng comment or reaction yung post mo. So after nun, hindi ka magkakapera, hindi ka kakita kasi wala. Nararanasan ko yan minsan eh. Pag nagsisiksi ka ng girl na wala talagang engagement, wala reaction, nilalangaw yung post. As in, wala, nilalangaw talaga yung post. Pero pag nagsingit ka ng mga girl na ang lakas ng engagement, inuulan talaga yung post. Ang pinaka-example ngayon, malakas ang engagement, Iloilo. Si Zesta. One time, pinost ko si Zesta, nilagay ko siya sa evening gown ata. Yung mga picture dati. Nilagay ko si Zesta, grabe sa Facebook, ang lakas ng engagement ni Zesta. Pero, kahit alam kong malakas ang engagement ni Zesta, itong preliminary, wala na siya sa listahan ko kasi hindi ko na siya makitang nagpe-perform siya for me. Pero hindi ko siya nilagay ha, kahit alam kong malakas ang engagement niya. Kaya nangyari, itong mga fans ni Zesta sa Facebook, hinahanap siya. Inaaway ako, ba't na walang Iloilo, ganyan. Asa sa Iloilo siya nag-perform. Yun naman nangyari, inaway naman ako kasi hindi nila makita si Zesta sa mga post ko. Pero yun si Zesta ang isa sa pinakamalakas ang engagement pagdating sa mga girls. Yan. Tsaka syempre si Bea nandyan pa rin. Si Borromeo, malakas ang engagement nan.
Si Nicole Borromeo, grabe din ang engagement na. Pag nasa listahan siya, magugulat kayo. Bakit naman nagpe-perform si Nicole pero bakit nasa listahan? Kasi nga ang taas ng engagement ni Borromeo. May mga post talaga ako na grabe mag-share yung mga fans ni Borromeo. Grabe, shinare nila lahat. Ganun, kaya ayun, hindi mo sila masisisi. Lalo na pag monetize yung mga contents. Tapos yung content creator or vlogger, umaasa lang sa monetization na makukuha. Kailangan talagang gawin lahat para syempre mag-earn din siya, kumita, ganyan. Salamat po. Yes, it's all about business. Tapos natutuwa pa nga ako kasi may mga clip ako kay Zesta nun eh. Nang umattend ako ng isang best playtime activity. Tapos kinukunan ko si Zesta. Tapos pinost ko dun sa reel sa Facebook. Ang grabe talaga yung engagement. Ang laki talaga. Nakatulong din siya sa account ko kasi dumami yung followers ko. Kasi syempre ako yung nag-post dun, ako yung original. Grabe talaga. Sino sa palagay mo yung malalaman na mic? Malalaman na mic. Nasaan na ako? Malalaman daw ng mic. Si Bea. Pag-usapan na lang natin sa mga malalaman ng mic, yung posibleng makaapak sa top 7. For sure, si Bea makakapasok naman yung top 7. Si Bea. Zesta versus Marian daw. Si Marian, pag-engagement. Ay, Marian Arellano ba? Akala ko Marian Rivera. Marian versus Zesta pa rin pagdating sa engagement sa social media. Hindi ko nga rin alam ba't ganun ka-solid ang mga Iloilo, ang mga tiga Iloilo. From ano pa yan eh, from Rabia. Pero depende sa candidate eh. From Rabia, Alexi. Siguro pag talagang gusto nila yung candidate. Kasi ibang candidate nila, like for example, Karen Picho, Dorothy Gimilian, or si Kesha Pornan, hindi naman sila ganyan lakas ang engagement. Pero pag yung Alexi Brooks, Rabia Mateo, or ito nga si Zest, ang lakas talaga engagement. Siguro depende rin. Ewan ko, sila ba mga taga Iloilo dito? Basta ganun sila kalaki sumuporta. This year parang Bea versus Bella, sabi ni Joven. Yes! Yun nga yung sinasabi ko sa start ng live pa lang kanina. Ayun nga yung hierarchy, Bea versus Bella. Bea versus Bella. Ang susunod dyan kung hindi sila ang gitna, Alison Headland versus April Smith. Kung hindi pa rin sila ang susunod dyan, Roxy Bayans and Nicole Borromeo. Pag hindi sila, yung mga pa-dark horse na natin. Yun yung hierarchy natin. India. O siya, 8:53 na. Nakalampas isang oras na ako. Babalik ulit ako bukas. Maraming salamat ulit guys. Thank you at magandang gabi. Mwah! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.